Sa mundo ng sining, ang pag-usbong ng makabagong likha ay mabilis na nagbabago. Sa kabila nito, nananatiling buhay ang isang tradisyonal na hinabing produkto sa bayan ng Buhi Camarines Sur na patuloy na ginagawa hanggang ngayon. Sa bawat hibla at disenyo, dito nagbubula ang inabe. Kulay ang nagbibigay buhay sa bawat sining na likha ng mga kamay. Sa bawat hibla at hati, nahuhubog ang pagkakakilanlan ng komunidad at ang kabuhayang matagal nang nagsisilbing sandigan ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa pag-usbong ng modernong panahon, hindi lamang ang tradisyon ang kumukupas, kundi pati na rin ang hibla ng kabuhayan ng nabuong komunidad. Ang panghabing pumanday sa mga sinaunang kamay ay hanggang ngayon ginagamit ng maitaguyod ang sinimulang kultura. Lumipas man ang ilang taon, mayroong nananatili upang patuloy na isabuhay ang mga pamana ng nakaraan. Isa na rito si Ate Jonalyn Sampion, 32 taong gulang, isang tagahabi mula sa Barangay Lourdes, Camarines Sur. Passion ko yung pag-abon. Mas gusto ko dito sa ako mag-alindidan, hindi man sa pag-ano. Ang kumain ako mga experience na sales lady, nagkatabang ako. Pero mas gusto ko na yun dito. Kasi mas, kaya ko yung pamilya ko like niya mag-alin ako para siyempre mag-anak buhay man daya-daya. Ito yung hanap buhay naman natin. Galing pa ba ako? Dito na lang. Mas gusto ko yun. Inabe, kung tawagin ang mga telang hinabing kamay ng mga tubong buhi, kabilang si Ate Jonalyn. Hindi tiyak kung kailan nagsimula ang kasanayan, ngunit malinaw na hinubog ito ng maraming henerasyon ng mga maghahabi. Madalas na ginagamit ang mga telang inabe sa paggawa ng mga tradisyonal na damit tulad ng barotsaya at kamisa, maging ng mga karaniwang kagamitang pantahanan tulad ng kumot, tuwalya at kulambo. Ang hiblang abaka ang pangunahing ginagamit ng materyales sa paggawa ng inabe. Sa paglipas ng panahon, lumipat ang mga buhi noong dekada 70 sa paggamit ng mga tinastas na sirang kwelyo mula sa mga pabrika. Bukod sa pinadadali nito ang proseso sapagkat hindi na kinakailangang kulayan ang mga hibla, ang gawaing ito ay isang pamamaraan na nakatutulong sa pagbawas ng basura at nagtataguyod ng responsableng produksyon. Noong taong 2013, idineklara ng Local Government Unit o LGU ng Buhi ang inabe bilang One Town, One Product o OTOP nito. Sa ilalim ng OTOP program ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o DTI, nakatanggap ang mga tagahabi ng angkop na pagsasanay at iba pang uri ng suporta mula sa pamahalaan na higit na nakatulong sa pagpapataas ng kanilang kita at pangangalaga sa lokal na kultura. Ngunit, higit pa sa kabuhayan, inihahalin tulad ni Ate Jonalyn sa buhay ang paghahabi ng inabe. Kasi ang pag-abo parang buhay. Depende sa iyo kung Tulad ng buhay, mahirap at mabutingting ang prosesong pinagdaraanan bago makabuo ng isang matibay at makulay na produkto. Sa likod ng makukulay na telang hinahabi, hindi maitatago na unti-unting nauupos ang anyo ng bawat hiblang masigla. Hindi naiiwasan ang patuloy na pagkupas ng tradisyon dahil sa umuunting bilang ng mga kamay na patuloy na nag-aabot. Yan to, halos sa ding isla-isla di puro ako ay abulan, dyan sa luwasan puro ako. Pero man, bilang na lang na.
Pansin din ni Ate Jonalyn dumarami ang mga kabataang hindi na nakakikilala sa inabi, Ganito po yung na unti-unting nalalagay sa alanganin ang paghabi ng tradisyong dapat sanay na ipapasa sa bawat salinlan. Tapos, ganun po. Di man nga amin na mga kasaradayan mo nga di mga agi. Di man nira isinag ko pala nga bagaan diyan sa di na nira uno parang di nira ni bistado na ay ano man yan nga bagaan. Pero kung siguro ako diyan nga pa oro assembly ipapa muklat man na di sa uno mga ka uno aginan. Baka pwedeng i-develop pa naman yun. Bukod pa sa bumababang bilang ng mga naghahabi, bumababa rin ang bilang ng mga tumatangkilik sa inabi. Ayon sa DTI, ito ay maaaring dulot ng pagbabago ng panlasa ng mga mamimili sa pagpasok ng ika-21 siglo. Hindi nakaligtas dito ang inabi woven products, ang negosyong pinagtatrabahuhan ni Ate Jonalyn. Waray isang sugal ang pamamahala ng negosyong inabi dahil sa pabago-bago at matumal na bentahan nito. Like my month na like siguro mga ano lang 5 times kaming nabibilhan. Kaya actually ano din to, sugal din. Saad ni Maria Danica Bacudjo, 29 na taong gulang, may-ari ng Inabi Woven Products. Nakakabawi naman kami sa puhunan kaso medyo matagal lang. Medyo delay lang. Pero ano din naman, di ba sinasabi ko, may times na halos walang benta. Kailangang makasabay sa pag-usbong ng modernong panahon upang hindi tuluyang kumupas ang paghahabi at masolusyonan ang minsay matumal na bentahan. Ito ang nais gawin ng Inabi Woven Products, kaya inulunsad nila ang kanilang Facebook page taong 2021. Ang inabi ay bunga ng tiyaga at husay ng mga kamay na patuloy na lumilikha. Sa bawat ikot ay may naisasaayos na hibla, sa bawat tapak ng mga paa ay may umaangat na pamilya, at sa bawat kabig ay may tumitibay na kultura. Patunay ito na ang sining ng paghahabi ay nananatiling buhay, matibay, makulay, at kahit sa modernong panahon ay nakasasabay. Ako si Lay Santos, ang inyong lakbay, mamamahayag.